Magandang umaga at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po ay may bago po tayong video na ating bibigyan ng comment at reaction, no? At ito po ay mula sa YouTube channel ni Weapon of the World. Ito po ay ang 6th generation ng US at bago po ito at tiyak na laglag, no? Laglag ang tapang dito ng China at alam niyo naman pag US, sure ball po yan. Ito po ang jet fighter nila, ang tinatawag na F-47 6th generation fighter jet. So i-play na po natin ang ating video. Kept secret for years, the US has finally announced. Ang ganda po ng intro niya, no? Talagang machong-machong dati. So, play ulit natin. That Boeing had been awarded the contract to design and build the Advanced Stealth Combat Aircraft, the F-47 6th generation fighter jet, which is intended to replace the F-22 Raptor as the Air Force. So, i-replace niya, no? Parang kailan lang lumabas itong F-22 Raptor, ngayon na i-replace niya na, no? From 5th generation to 6th generation, no? Yung ating F-850 kaya, anong generation kaya ito? 4th? May laban pa kaya ito? Pero, wag ka, no? Tinalo nito ang F-22 Raptor na to, no? So, nasa piloto rin po. Nasa galing ng piloto. Versus premier air dominance fighter. The F-47 is described as the world's first crewed 6th generation fighter, featuring cutting-edge technologies, tailless configuration to enhance stealth capabilities, super cruise performance, extended range, and integration with artificial intelligence. So, integration ng artificial intelligence, no? Kung piloto ka at sakay ka nito, parang itong jet na ito, ikaw pa tuturuan ito. So, ganun katindi itong 6th generation F-47 ng Amerika. The F-47 is powered by an adaptive cycle engine from the next generation adaptive propulsion program, either GE Aerospace's XA-102 or Pratt & Whitney's XA-103. So, ang kanyang machine ay GE, no? So, General Electric po ang manufacturer ng kanyang machine, no? Iba talaga ang GE. Kala mo wipe out na siya sa mundo, pero ang kumpanya ng General Electric ay patuloy at nasa on the top. It's built to coordinate with collaborative combat aircraft, uncrewed drones acting as loyal. So ano po yan, no? Drones. Kakaiba siya, no? Prototype po siguro ang aeroplano na yan. Wingmen, enhancing its operational flexibility. How does it compare to China's J-36? So ito na po, i-compare na nila yung F-47 sa J-36 ng China. The J-36, observed in test flights over Chengdu in late 2024, also adopts a tailless flying wing. So 2024 pa, no? 2024 pa na-observe yan, no? Nang unang inilabas yan ng China, no? Yung J-36 na 6th generation jet nila. Design with a double delta wing configuration, prioritizing stealth and aerodynamic efficiency. A notable feature is its speculated 3-engine setup, 2 ventral intakes and 1 dorsal, potentially offering superior thrust and maneuverability compared to traditional twin-engine designs. This configuration suggests a focus on supersonic performance and possibly greater payload capacity, though it may compromise some stealth aspects due to the additional engine's thermal signature. So, yun nga, no? Meron siyang additional engine. Doon nako-compromise, no? Yung tinatawag nila na speed. Kasi, siyempre, additional engine ka, mas mabigat.
No? Pero powerful po naman yon, tingin ko. Kaya ng isang engine na yon na makatulong para sa isang mabilis na proseso. Stealth and sensors. The F-47 builds on decades of U.S. stealth expertise, likely incorporating advanced radar-absorbent materials, conformal sensors, and electronic warfare capabilities. Its sensor suite is expected to leverage AI for real-time data processing, providing unmatched situational awareness. So, ang galing, ano? Unmatched situational awareness. So, magandang klase ng sensor po ito, no? The emphasis on human-machine teaming suggests a cockpit designed to manage vast data inputs from onboard systems and network CCA, reducing pilot workload. China's J-36 also prioritizes stealth, with its tailless design minimizing radar reflections. While China has made strides in stealth technology, it may lag slightly behind the U.S. in material science and conformal sensor integration. However, the J-36 is believed to feature advanced ESA radars and possibly electro-optical sensors, enhanced by AI, aligning with China's system of systems approach. Its stealth is likely optimized for broadband low observability, though the three-engine design could pose challenges in managing infrared signatures. So, hindi ko maintindihan, no? Yung 3-engine design daw ay... so, ito yung challenge niya, no? Kung effective ba talaga yung 3-engine para sa isang jet fighter, no? So, well, pwede naman siguro patayin yung sa gitna, no? Kung sa habulan, pwede pagganahin yung nasa gitna. No? Yung nakikita natin kanina, nasa top ng aeroplano. So, tuloy na po natin. So the F-47 and J-36 represent distinct approaches to sixth-generation air combat. The race remains tight, with outcomes hinging on execution and operational context in the 2030. So, weaponized ito with the laser technology po, no? Itong bagong jet na tinatawag nila F-47 6th generation, no? Weaponized ito ng isang tinatawag na laser powered weapon. So, tingin ko hanggang dito na lang, no? Dito na natatapos ang video ni Weapon of the World, no? Pero maaaring ito ay isang propaganda na panakot ng US kasi may 6th generation na inilabas ang China, no? Parang na-dominant na pagdating sa technology ng eroplano ang buong mundo ng China. So ito, naglabas ulit ang tinatawag natin ng US ng kanilang 6th generation na parang sinasabi na mas maigi pa o mas advanced pa kesa dun sa J-36 ng China. Pero wag ka po, no? Ang US po, pagdating sa tinatawag na World War, naglalabas po ng surprise na mga bagong teknolohiya na dun mo palang makikita. So ngayon, wala pa namang World War, pero meron na silang nilalabas ng mga bagong teknolohiya. Pero iba po yung kanilang mga hindi nila yun pinapakita sa media, no? Yung mga bago nilang teknolohiya, no? Na maaaring ito ay mga halos UFO technology na, no? Hindi natin alam kung yung mga nakikita natin na UFO technology ay totoo na human-made, no? Na ginagawa nilang testing grounds yung mga ibang lugar kagaya sa Nevada, mas marami kasing nakikita doon, o sa mga ilang lugar sa Amerika, no? Hindi natin alam kung totoo nga ba yung mga sinasabi nila sa Area 51, no, na meron doon kung saan kasi yun dinedenay ng US government, no? Pero
Kung i-google mo to, makikita mo talaga yung Area 51 ay naroon. Ano? At sinasabi naman nila, kung aminin nila to, ay walang mga ganong teknolohiya. No? Ibig sabihin, ang US po, meron po silang tinatagong mga secret weapon na lalabas lang yon kung sakaling nagkaroon ng World War at kung sila ay magigipit, gagamitin nila yon. Isa na nga po dito yung ginamit nila sa World War II, yung unang pinaputok nila yung atomic bomb. That is a secret weapon ng Amerika. Hindi nila yan kahit kailan na isinapubliko. Gayon din itong mga tungkol sa jet fighter. No? Hindi nila isa sa publiko ang anumang pwedeng ikatalo nila. Yun po yun. No? Yun din po yung aking pananaw. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagsuporta sa channel na ito at panonood. Hanggang sa muli po, kita-kita po tayo ulit.